Glenn Nuego po, kumusta ho kayo? Okay, yoy. Na-miss ko kaya magbibigay lang ho ko sa inyo ng follow-up. I'll be very candid lang ho. Actually, nandito po ako ngayon sa Quezon City Police District. Ho. Bibigyan ko lang ho kayo ng update dun ho sa nag-viral nga po na panunulak ng isang police dun po sa motorcycle rider na nangyari po yan sa Pasig City, Kamakailan. Here is the development ng kasong yan. Kanina, tumawag po sa akin at nakausap ko si Attorney Ariel Inton. Kung maalala nyo, si Attorney Ariel Inton, siya ho yung tumayo, nag-offer na mag-lawyer o mag-abogado po dito nga po sa police ng QCPD na isa hong sarhento. Okay, ang resolusyon, mga kapuso, ay ibinasura yun pong frustrated murder na isinampang reklamo versus po rito sa police sergeant ng QCPD. Okay? Sa halip, physical injuries po ibinaba. Is actually hindi nga po physical injuries, is light physical injuries, no, yung ina-recommend lang po ng piskalya ng Pasig Prosecutor's Office, and meron po yung bail na 3,000 pesos. Ayan, so pinababa po, ano, wala na rin ho yung malicious mischief, no. Kasi kung marerecall ho ninyo, yun yung ina-recommenda nga po ni NAPOLCOM Vice Chairperson Rafael Kalinisan na ma-file kasi nga sa tingin niya ho ay mahina yung o mababaw yun pong physical injuries lamang na naunang gustong ihain ng Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit, no? Sa tingin ho nila masyado, wow, ba't naman yun lang? Eh ang sa tingin po ni NAPOLCOM Vice Kalinisan, pwedeng mamatay, no? Actually may point din si ron, si Vice Chairperson Kalinisan. Totoo naman ho, no? Na pwedeng mamatay. Actually nababasa ko ho yung mga komento nyo, yun yung mga argumento ng iba diyan, ano? Eh paano ho kung nagulungan siya ng ibang sasakyan? May point naman. May point naman po yun, ano? Pero ganun pa man, eh di po ako abogado, ano, para pangunahan po natin ito. Pero yun nga ho, yung result ho ay hindi na hindi kinatigan. Yun nga pong reklamong frustrated murder. Nagdraw ho ito ng attention, ano, sa marami nating mga kababayan, kahit po sa inyo malamang, no, umani po ito ng attention, lalo't recently ay nag-comment nga po si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Yan, pinagtanggol niya ho yung pulis, ano, kasi nga po parang napahiya, ano, na naipreskon. Naalala niyo yung nangyari kay Francis Leo Marcos, parang ganun ho, no, yung kay FLM, no, na naibalandra yung mukha ho dun sa naiparada yung mukha dun po sa press conference, and even ho yung hepe ng QCPD Sidu ay nasermonan, ano? Nasermonan ho ron, and may mga report nga po na ina-recommend na matanggal po siya sa kanyang pwesto. Yun nga po, bibigyan ko rin ho kayo ng update doon kasi may nakausap ako na isang official ng QCPD, hindi ko na lang po muna babanggitin, na nakausap ko. Ang sabi niya ho sa akin ay wala na raw ho yung recommendation to remove or relieve pala, no, to relieve ito pong si QCPD Criminal Investigation Detection Unit Chief Lieutenant Colonel Edison Uwano. Si Uwano kasi, mga kapuso, sa pagkakaalam ko, based sa mga tropa natin sa QCPD, si Uwano po ay siya rin ang umahawak sa kaso ni Perry Mariano. Si Perry Mariano yung bilyarista, yung negosyante po na tinambangan nga po dyan sa Timog. Kinover din po natin yon, no? Hanggang ngayon hindi pa po yan nare-resolve yung kasong yan, no? Bagamat yung isa raw sa dalawa ay identified na, no? So anyway, yun ho. So yun ho, mga kapuso, binigyan ko lang kayo ng update dyan po sa kasong ito. Kausap ko si Attorney Ariel Linton, ang sabi niya na hopefully raw ho ay ito ho'y magsilbing aral, no, sa lahat po ng parties involved. Kasi nga po, even si Attorney Inton, sabi niya ho sa akin, hindi niya nagustuhan yung ipinarada kagad yung mukha ng pulis ng taga QCPD, at para bagang nahusgahan na, just like what Torres said, ano, na para bagang yung sabi ni ni Sir Torre, ano sabi niya, na para bagang naging uh, prosecutor ng media circus, ano, si Attorney Kalinisan. Pero ito to be fair, actually tinext ko na rin po si Attorney Kalinisan regarding this, ano, pero until now ay wala pa po siyang komento tungkol po nga rito sa tinanong ko rin po siya, no, yung about dun sa reaction niya kay General Torre. Tinanong ko rin po yung kanyang reaction dahil nga nakakuha ko ng info na hindi na raw po itutuloy yung recommendation niya to relieve si Lieutenant Colonel Owano ng QCPD Sidu.
wala po siyang komento. And ngayon, kukunin natin siya ng panig doon nga po sa pagbasura, doon po sa frustrated murder and malicious mischief na kanya pong inarecommend na isampa. Ayan. So, yun lamang po mga update. Thank you doon sa mga nagko-komento. Huwag kayong magalit, kayo naman. Alam nyo, I always try na maging fair po dito, no? Call my attention kapag sa tingin ho ninyo na hindi po tayo nagiging parang para namang may paling naman to, 'di ba? Hindi ho. Much as possible po, we're trying and we're doing our best na maging fair po dito. Kinukuha po natin yung both sides dito pong incidenting ito. Muli, maraming salamat doon po sa mga nag-comment. Please like and share and subscribe po mga kapuso, mga ka-riding in tandem, and suportahan nyo yung radio program po namin 8 to 9 p.m. Ayan po ay Monday to Friday. Yan, peace be with you all. Marami po salamat ay sa mga OFWs po natin na nag-komento po sa amin at nagpapadala po ng mensahe nila. Dahil nga po nandun din tayo dun sa nangyari po yung putukan sa Senado. Siguro I'll make a separate vlog or content regarding that, pero pwede nyo akong i-follow sa aking Facebook, no? Yan, medyo mas active ako sa Facebook ngayon. Tignan nyo yung mga reels ko ron, Glenn Huego, Reporter Dad, yan. So may mga reels ko ron na tungkol po ron sa nangyari sa naputukan dyan po sa Senate, no? I was with NBI that time nung mangyari po yun. So yun lang. Gagawa ko ng ibang content regarding doon para hindi po masyado itong maba. Muli, maraming pong salamat sa inyo. Like, share, and subscribe. Bye-bye.